Sa araw pong ito ng kapistahan ng Kristong Hari ay mababasa sa buong Diocese of Caloocan, sa lahat ng parokya, mission stations at mga chapels, ang aking sulat pastoral tungkol sa paglulunsad ng ating Diocesan Synodal Pastoral Planning sa loob ng buong taon mula ngayon hanggang buong 2024. Mayroon hong dalawang bahagi ang sulat pastoral na ito. Ang first part ay reflection natin tungkol sa ating gospel reading ngayong linggo ng Kristong Hari, Matthew chapter 25. At ang second part ay reflection naman sa gospel na pagkukuhanan natin ng inspiration para sa ating DSPP. Ang ibig sabihin po noon ay Diocesan Synodal Pastoral Planning. At ang gospel na ito ay John 21. Simulan po natin ang first part sa isang kwento na isinulat ng isang American author na si Mark Twain. Sa English, ang title ng kwento, The Prince and the Pauper. Sa Tagalog, Ang Prinsipe at ang Pulubi. Ganito ang kwento. Sa isang malayong bayan, may isang batang pulubi na hindi sinasadyang nakatagpo ang isang batang prinsipe sa may bakuran ng palasyo. Naging matalik na magkaibigan ang dalawang bata. Dahil sila'y magkaedad at malapit ang pagkakahawig sa isa't isa, minungkahi ng prinsipe sa kaibigang pulubi na magpalitan sila ng kasuotan. Bukod sa ibig maranasan ng prinsipe ang buhay sa labas ng palasyo, gusto rin niyang iparanas sa bagong kaibigan ang maginhawang buhay ng isang prinsipe. Kaya nagkabaliktad ang kanilang mga daigdig. Doon sa labas ng palasyo, naranasan ng batang prinsipe ang lahat ng pinagdaanan ng kaibigan niyang batang pulubi. Ang lahat ng hirap, gutom, at kalupitan. Pero naranasan din niya ang pagmamagandang loob ng ilang tao, lalo na ng isang sundalong papauwi sa palasyo galing sa giyera. Kilala ng prinsipe ang sundalong ito, ngunit hindi siya nakilala ng sundalo. Mabilis na nagdaan ang isang taon. Minsan, isang araw, umugong ang balita sa buong kaharian ng hari ay namatay na. Naging balita rin ang tungkol sa paghahanda ng buong bayan para sa pagluluklok sa trono ng magiging tagapagmana ng korona bilang bagong hari. At noon minabuti ng tunay na prinsipe na umuwi na siya. Halos ipagtabuyan siya ng mga bantay nang sinikap nito na pumasok sa palasyo. Ngunit mabilis siyang nakilala ng kanyang kaibigan. Nabigla ang lahat nang kusang ilipat ng kaibigan ang suot niyang korona sa ulo ng tunay na prinsipe na sa pag-aakala ng lahat ay isang pulubi. Namangha rin sila nang makita nila sa daliri ng pulubi ang singsing na nagtataglay ng selyo ng kaharian. Ito lang ang nag-iisang bagay na itinago ng prinsipe nang makipagpalitan siya ng lugar sa kaibigan niyang pulubi. Ito rin ang nagsilbing patunay na siya nga ang totoong tagapagmana ng trono. Kaya ang lahat ng tao ay biglang napaluhod sa harapan niya nang makita ito. Kinilala siya at itinanghal bilang bagong hari ng buong kaharian. Sa harapan ng lahat, kinilala ng bagong hari
yung sundalong nagmalasakit sa kanya nung nasa labas pa siya ng palasyo. Nasurpresa ang sundalo nang gantimpalaan siya ng bagong hari at ginawa pa siyang general. Noon lang siya namulat na yun palang batang palaboy na pulubi na minsan ay tinulungan niya sa kalsada ay siya palang tagapagmana ng trono ng kaharian. Nabigla rin ang kaibigan na nakapalitan niya ng lugar. Handa na sana ito na bumalik sa kanyang pagkapulubi nang italaga siya ng bagong hari bilang punong ministro ng kaharian upang tulungan daw ang hari sa pagtataguyod ng isang kahariang patas at makatarungan, kahariang mag-aangat sa kalagayan ng mga dukha at kapuspalad. Mga kapatid, hindi ako magtataka kung ang popular na kwentong ito ni Mark Twain ay humugot ng inspiration sa gospel reading na narinig natin ngayon sa kapistahan ni Kristong Hari. Hindi ba narinig natin, ayon sa gospel, sa bandang dulo ng kwento, na surpresa daw matuwid na yung dukha na kanilang pinagmalasakitan ay walang iba kundi ang hari mismo. Sa kwento ni Mark Twain, isang haring kusang bumaba sa trono, naghubad ng dangal ng maharlika at nakipagpalit ng lugar sa isang kapuspalad upang maranasan ang mga pinagdadaanan ng mga nagugutom, nauuhaw, hubad, palaboy, may sakit at bilanggo sa lipunan. Siya ang mamumuno kasama ng mga nakakakilala sa kanya upang ang maghari sa daigdig ay ang habag, malasakit, katarungan at kasaganaan para sa lahat. Sa sulat ni San Pablo, sa ikalawang sulat ni St. Paul sa mga taga-Korinto, chapter 8, verse 9, sinulat niya ang ganito: sapagkat alam ninyo ang biyayang pinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha alang-alang sa ating lahat, upang sa pamamagitan ng kanyang kahirapan ay maging mayaman tayo. Siya ang anak ng Diyos na nakipamuhay sa atin bilang anak ng tao. Siya na naghubad ng kanyang dangal hanggang kamatayan sa krus ay tinaas at tinampok upang sa ngalan niya ang buong sanlibutan ay lumuhod upang ipahayag na siya nga ang Panginoon, Hari ng sanlibutan. Siya ang anak ng Diyos na kusang loob na nagpakumbaba upang maiangat ang dangal ng mga tao at maging mga anak tayong lahat ng Diyos. Ang misyon ni Kristo ay misyon din ng simbahan na sa bisa ng kaloob na Espiritu Santo sa binyag ay kumakatawan sa Kanya. Hindi ba't ito rin ang isa sa mga adhikain ng Second Plenary Council of the Philippines, ang maging simbahan ng mga dukha para sa mga dukha. Simbahang ang hangad ay maghatid ng buhay na ganap, katulad ng layunin ng anak ng Diyos sa hatid niyang mabuting balita. Dumako tayo sa ikalawang bahagi, pagninilay sa John 21. Ang Panginoong nakilala sa mga taong mapagpakumbaba, ito rin ang diwa ng Ebanghelyong paghuhugutan naman natin ng inspirasyon para sa tema ng nilulunsad nating Diocesan Synodal Pastoral Planning sa araw na ito, John 21, 1-19. Katulad ng iba pang mga ulat tungkol sa pagpapakita ng Kristong muling nabuhay, hindi rin kaagad nakilala ng mga alagad ang Panginoon sa kwentong ito. Aba, inakala nilang isang matandang pulubi na nagpapalimos ng makakain yung kausap nila sa dalampasigan.
Sa bandang dulo ng kwento, may sorpresa din. Yung inaakala nilang humihingi ng pagkain, abay siya pala ang magpapakain sa kanila. Yung inaakala nilang nagdidilihensya ng isda, abay siya palang magtuturo sa kanila kung papaano makahuli ng mas maraming isda. Kung mga tupa at pastol ang larawan sa ating unang ebanghelyo, mga isda at mangingisda naman dito sa pangalawang ebanghelyo. Kung paanong sa Matthew 25, ang mga tupa ay kikilalanin ng pastol at itatalaga niya bilang mga katuwang sa misyon ng pagpapastol. Sa John 21, ang mga alagad na nagsimula na parang isda na nahuli sa lambat ng Panginoon ay hahanda sa pagiging kapwa mangingisda para sa kaharian ng Diyos. Ang simbahang sinodal ay sambayanan ng mga alagad na nakikipagkaisang puso at diwa at nakikilahok sa gawain ng misyon ng Panginoong ating mabuting pastol. Naging kaibigan siya ng mga abang mangingisda ng Capernaum, doon sa may lawa ng Galilea. Nakipamuhay siya sa kanila. Nakibabad siya sa mundo nila. Hinuli muna ang loob nila sa pahayag niyang mabuting balita bago niya sila tinuruan ng ibang klaseng pangingisda upang makasama niya sa panghuhuli ng loob para sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito ang diwa na gagabay sa ating inilulunsad na Diocesan Synodal Pastoral Planning mula sa araw na ito. Gagawin natin ang buong proseso ng DSPP sa loob ng isang buong taon, buong 2024. Sasabay tayo sa nagaganap na pandaigdigang sinodo tungkol sa adhikaing maging isang simbahang sinodal. Itataon natin ang simula ng implementasyon ng DSPP sa taon 2025 at yun ay idideklara rin ni Pope Francis bilang isang jubileo, Jubilee of the Catholic Church. Magsisimula ang implementation natin sa lipatan ng ating kaparian sa kani-kanilang mga bagong parokya sa January 2025. Ang magiging kasunod ng paglulunsad na ito ay may 4 na hakbang. Sa first quarter ng taon 2024, magkakaroon tayo ng consultations at pagpupulong. Isasagawa natin ito sa anyo ng spiritual conversations na harinaway totoong pamunuan ng Holy Spirit. Sa Kanya lang tayo magpapagabay para sa direksyon na dapat nating sundin bilang sambayanan ng mga alagad. Gagawin natin ito sa lahat ng antas ng simbahan, mula sa BEC, mga kapilya, mission stations, mga parokya, mga bikaryato, at sa buong Diocese of Caloocan. Sa second quarter naman ng year 2024, gagawin natin ang second stage ng Diocesan Synodal Pastoral Planning. At ito ang discernment sa mga nakalap na konsultasyon o pagsusuri. Sa third quarter, noon tayo magdidesisyon kung alin mga hangarin ang bibigyan natin ng priority sa ating pagpaplano. At sa fourth quarter, noon natin gaganapin ang aktwal na pagbabalangkas sa mga action plans ng DSPP para sa susunod na 6 na taon. Ang magiging simula ng implementation mula 2025 matapos ang lipatan ng kaparian sa January ng buwang iyon ay ang sinodal na pagpaplanong pastoral naman sa mga parokya, mga kapilya, mga mission stations, mission centers at mga BECs sa isang paraang nakaangkla sa Diocesan Synodal Pastoral Plan. Ang magiging tema ng ating DSPP ay huhugot ng inspirasyon mula sa John 21. Hangon naman ito
dun sa sinabi ni Saint Peter at ang mabilis na sagot ng mga kasama niyang mangingisda. Sinabi ni San Pedro, "Mangingisda ako." Sumagot ang mga alagad na kasama niya, "Sasama kami." Tungkol ito sa ginawang pagpapakilala ng Kristong muling nabuhay sa kanyang mga alagad upang sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkaisang puso at diwa sa Kanya at pakikilahok sa Kanyang buhay at halimbawa, sila'y maihanda sa pakikibahagi sa Kanyang misyon. Mga kapatid, ito rin ang gagawin natin sa Diocesan Synodal Pastoral Planning na ating inilulunsad mula sa araw na ito ng pista ng Kristong Hari. Ako na inyong obispo, kasama ng lahat ng mga kapwa servant leaders, mga kaparian, mga relihiyoso at mga laiko, kami ang gaganap sa papel ni Pedro. Kung paanong sinabi ni Pedro, "Mangingisda ako," at sinagot naman ng mga kasamahan sa kanya, "Sasama kami." Inaanyayahan ko rin kayong lahat mula sa araw na ito na makiisa sa gawain at misyon ng simbahan sa Diocese of Caloocan. Mangingisda tayo, at kung handa na rin kayong sumama sa misyon ni Kristo, ang isasagot ninyo sa paanyaya ay isang malakas na, "Sasama kami." Tayo po lahat, mangingisda ako. Sasama kami. Mangingisda ako. Sasama kami. Viva Cristo Rey! Mabuhay ang Kristong Hari.